hindi magandang balita ito para kay Bryce Hernandez, ang dating district engineer ng DPWH na nagpapayaman, sangkot talaga sa tinaguriang flood scam control projects, which is isa siya sa membro nitong tinaguriang BGC Boys, the Bulacan Group of Contractors, na kung saan ay nilustay nila ang 1 bilyong pesos sa pagsusuka lamang, at nakabili din ito ng Lamborghini at isa pang luxury cars. Grabe ang pala Lamborghini ay 30 million pesos yan, at yung isang luxury cars niya ay 10 ganda million. ng Kaya saan ba siya kumuha sasakyan ng niya, pera? Ang sweldo niya ay 40 mil lang eh. Grabe naman Kaya yan. klarong-klaro, nagaling sa bulsa ng bayan. Maraming nagagalit dito, pero nagiging state witness, parang whistleblower siya. Papuntang state witness na to eh, pero pinagdibatihan pa kung pwedeng bigyan ng immunity. Ngayon, ang binulgar niya ay napakalaki. Villanueva at saka si Jinggoy, kaya hiniram ng Kongreso para hinga ng kanyang talumpati. Ngayon, gustong bawiin ng Senado dahil nga maraming binulgar doon si Bryce sa Kongreso kahapon. Kaya gustong bawiin ng Senado. Ngayon, para patas, ay nilagay ni Soto sa PNP custody sa Camp Crame. Ngayon, bakit nilipat sa Pasig ba yun? Pasay City Jail? Pasay City Jail. Bakit nilipat doon sa Pasig City Jail? Alam naman natin, anak ng Pasig eh, di ba? Yung kantang anak ng Pasig. Kapag Pasig City Jail, nako, ang sikip-sikip diyan at nandyan lahat ng mga kriminal nakapiit sa Pasig City Jail. Kaya anong naamoy nyo? Bakit nilipat sa Camp Crame, which is safe siya doon, nilipat sa nakulungan, napakadelikado. Isang utos lang doon, babayaran lang yung mga mayor doon, tutusukin na to eh, ng toothbrush o kaya ng tinidor. Mukhang ito na yata ang huling antungan ni Bryce Hernandez. Sabi ng ating ka-vlogger na si Alicia Comments, Alicia ng buhay niyo, kudos kay Alicia. Hiram tayo ng kunting clip sa iyo, kapatid na Alicia. Maanghang ang salitang sabi ni Alicia ay meron siyang naamoy at palagi na ito nangyayari noon. Ngayon meron siyang naamoy na kandila eh. Kaya mukhang merong sa issue ng kickback sa flood control sana project hindi, sa para pagdinig ng Tawar kahapon. makapagsabi pa ng marami itong si Bryce. Di ba mga kababayan? Kaya ito na atin na panoorin ang video clip ni Alicia Comments. So ngayon nga po, natutunugan ko na, mga minamahal, ang posibleng mangyari. Alam na natin yung drama. Ilang beses na itong nangyari eh. Diba? Kumbaga, inuulit nyo lang. Kaso panis na itong ganitong klaseng sistema eh. Kaya amoy na namin ang mangyayari nga po dito kay Bryce Hernandez. So ngayon, basahin natin yung balita ha. Teka, ano ba yung naamoy na mangyayari? Di ba mukhang nabitin ako doon? Baka tutusukin na. Sa palagay ko, nangangamoy ng kandila si Bryce. Ayan na. At saka ng varnish, ng shellac. Para sa bakit ililipat from PNP custody sa Camp Crame? Sabi yan ni kagabi, ni Jinggoy Estrada, na nasa Camp Crame na si Bryce Hernandez. Ngayon, bakit ililipat sa Pasig na isang notorious jail ang Pasig? Di ba nandyan lahat ng mga di ba? Mga sanggano, nandyan lahat. Kaya sigurado, toothbrush at tinidor lang ang katapat yan eh. Kaya mawawala na naman ang testimonya na ito kung sakaling maligpit itong si Bryce Hernandez. Nako, nangyayari nga ito noon eh. Sa panahon ni Digong, di ba merong pinasok doon sa jail mismo? At hindi nakasuhan yung mga pumasok na pulis eh. Na dinido yung mga yung mga Chinese drug lord daw. Kaya delikado talaga si Bryce dito. Hindi yan magtagal, mga kababayan, kapag hindi yan kinuha ng Kongreso muli. Chuchuguin niya. Chuchuguin. Buhay dyan ni Bryce. Balik tayo kay Alicia ng buhay nyo. Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. So inilipat na si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail ngayong gabi, Miyerkules, September 10. Alinsunod ito sa inopobahang motion sa Senado na doon i-detain si Hernandez matapos makontempt sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, September 8. So, alinsunod ito sa inopobahang motion sa Senado na doon sa Pasay City Jail. So, inilipat na si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Inilipat galing yan sa Camp Crame sa PNP custodial. Doon nilagay ng Kongreso at ng Senado. Meron silang tinatawag na parliamentary courtesy, sabi ni Tito Soto, na kailangan natin ng parliamentary courtesy kasi magkasama yung Kongreso at Senado eh. Walang Kongreso kung walang Senado. At ang Kongreso ang gumagawa ng batas eh. Ang Senado ang mag-approve. Kaya hindi pwedeng tanggalin ng Kongreso. Ngayon nakikita natin na nasa Senado ang grabing anomalya eh, di ba? Chis Escudero, yun? Insertion, 142 billion. Sa Kongreso eh, wala tayong naririnig na ganyan eh. Grabe mga kababayan, no? Kaya ito ang naaamoy ni Alicia. Mayroon daw nagplano kay Bryce. Kung ano man plano ito ay hindi ito maganda. Yari. Di ba kasi marami nang siniwalat si Bryce eh. Kaya siyempre yung kanyang pinulgar ng mga tao ay malalaking monster eh. Di ba? Sabi ko kanina, kung merong megalodon, yung pinakamalaking pating na prehistoric megalodon. Ang pinakamalaking buhaya kaya na prehistoric, anong tawag doon mga
mga ka-Golden Boy, i-search nyo nga kung ano yung pinakamalaking buhaya sa panahon ng dinosaurs. Yun yung mga senado dyan, mga senador sa senado na sumakay sa baha ang mga buhaya. Pagtingin nila na mayroong malaking baha, sumakay sa baha ang mga buhaya. Kaya lalong tumaba. Kinain yung ating pundo ng bayan. Okay, so meron tayong isang video clip dito. Courtesy ng GMA Saksi. Bago sa saksi, inilipat sa Pasay City Jail ngayong gabi si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Inilipat po siya roon mula sa PNP Custodial Center kung saan isang araw siyang nadetine matapos humarap sa pagdinig sa Kamara. Bago po yan, sa Senado nadetine si Hernandez matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina mainit ang debate sa Senado ukol sa naunang paglilipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Saksi, si Jamie Santos. Maanghang ang salitang binitawan ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kanina sa Senado. Mariin niyang pinabulaanan muli ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa issue ng kickback sa flood control project sa pagdinig ng Kamara kahapon. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. Ito si Jinggoy talagang magaling sa poker face ito. Ang daming Poker face. magpapaano daw si Jinggoy. Pinaringgan Di ni ba? Makulita, di ba? Nakaligtas ka na. Di ba nangyari na yung noon dyan? Saan ba ligtas? Meron pang sinabi si Marcolita. Napidap ka na noon. Ay isa yung dagot at isa yung tapat. Grabe naman. At ang tapat daw ay si Jinggoy. Kaya pwedeng alam na ni Marcolita ang Kahihatnan. mga palakaran na ito sa Senado. Alam na nila yan kasi nandyan si Chis Escudero, pasimuno niyan sa flood control insertion. Flood control insertion, si Escudero talagang nag-approve nun. At marami ang nagkakalam niya na senador, hindi lang si Chis Escudero kasi hati-hati yan Ewan ko kung sino ang hindi tumanggap. Basta kay Chis Escudero. Inamin naman niya Of course, pinakamaliit na yung 1 billion. Doon, di ba? Meron pa siyang 30 million noong eleksyon. Kaya nga nag-resign kasi mabaho na, hindi na bagay. Ngayon, Jinggoy Estrada, convicted to Dapat nga, Kaya nga. ang isang convicted person Dapat hindi na makapasok sa gobyerno. Dapat sa gobyerno kasi merong record Paano nangyari? Convicted na nga na magawa niya ang ganito. Paano na lang, di ba? Mga kababayan. Ako saludo naman ako kay Jinggoy noon pero ngayon mukhang totoo itong sinabi ni Bryce Kasi meron silang mga ebidensya, yung mga pera nga na pinicturan nila. Ngayon, mas naniniwala ako kay Bryce kaysa doon sa mga diskaya. Kasi ang mga diskaya, meron silang selected amnesia Nakalimutan nila yung 2016 na doon sila yumaman. Wala silang binanggit na opisyal noong 2016 hanggang 2020. Yun yung panahon ni Digong. Panahon ni Digong yun. Wala silang binanggit na mga sangkot na mga buhaya. Ibig sabihin, wala daw buhaya sa panahon ni Digong. Hindi nila makuha yan. Kalokohan ng puto. Hindi sila magiging number 1 contractor in the Philippines kung hindi sila binasbasan ni Digong. Kaya nga hindi sila makabanggit ng isang opisyal Nakamalink na naman doon kay Digong, lagot sila. Kaya one-sided amnesia o itong selective amnesia, sabi ni Luistro, ang nangyari sa mga diskaya. Kasi binanatan nila sa panahon ni PBBM Kasi party ito ng paninira sa gobyerno ni PBBM, itong mga diskaya. Sinisira nila ang gobyerno ni PBBM, nandito daw sa gobyerno ni PBBM, naglipa na ang mga malalaking buhaya na parang mga T-Rex, dinosaurs. Grabe kong lumamon ng pera. Pero kung tingnan natin yung mga lumamon ng pera na yan, paupo pala ni Digong noon, na nandyan pa rin nananatili sa DPWH, nananatili sa Supreme Court, ang iba, di ba? Damit yan. At kahit sanahin siya ng gobyerno, nandyan pa rin yung mga pinaplan ni Digong na kanyang mga tauhan. Kaya ang katiwalayan sa gobyerno ni PBBM, hindi lahat yan mga loyalista kay PBBM na mga opisyalis. Kaya nga nagagalit si PBBM Meron iba dyan, kaibigan ni PBBM, meron iba dyan, marami, kay Digong yan. Kaya itong mga diskaya ay mga sinungaling talaga yan. Pero itong si Bryce, kahit sino, tinitira basta involved hindi namimili, walang amnesia. Walang selective amnesia si Bryce Hernandez. Yung diskaya meron. Iba-iba yung kanilang yung kanilang testimonya sa Senado, iba din sa Kongreso. Kasi nagsinungaling nga, kaya yung sinasabi nila paano di ba itong paiba-iba, hindi pa ulit-ulit, paiba-iba. Kaya dyan malata na napakalaking sinungaling ng mga diskaya. Kaya hindi sila mabigyan ng immunity na tinatawag na state witness. Hindi sila magiging state witness. Sinungaling Unless kung isurrender nila ang kanilang yaman na ninakaw din sa Pilipinas. Yun ang sabi ni Boying ng DOJ. Okay, balik tayo dito sa balita. Courtesy sa atin ng GMA Saksi. Tables on me. Pagkatapos ng privilege speech, naungkat ang pagkakalipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Nag-contempt ng Senado si Hernandez sa pagdinig ng Lunes bago siya humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Sir Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain Dapat in itong the mga House ito and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear. Ayan, so takot nga kahapon si Bryce Hernandez na ibalik sa Senate kasi nandun nga yung binulgar niya ng mga buhaya at siguradong ikulong na naman siya doon muli sa Senado.
Kaya sabi niya, dito na lang ako sa Kongreso, sasabihin ko lahat. Ngayon, ang nangyari dahil nga merong parang mutual agreement ang Senado at Kongreso, ito yung parliamentary courtesy. Kaya nilagay nila sa middle, sa kalagitnaan. Iba yung umawak, yun yung PNP. Paano? Custodial. Ngayon, Meron din involved sa Kamkrami Kongreso. Ngayon, hindi bakit nilipat sa Nasa Pasay? kalagitnaan. Pasay pala, kanina Nako. nabanggit ko Pasig. Pareho lang Pasig, Pasay. Mhm. So Pasay City Jail, ganoon din yun. Isa din yun sa notorious city jail ng bansa na nagsiksikan na diyan ang mga sanggano. Nandiyan lahat. Walang kawala. Kung merong mag-order sa isa lang sa mga inmate doon, natusukin nyo ng toothbrush. Toothbrushin nyo yung gilid ni tagiliran ni Bryce. Talagang dito na yung huling hantungan ni Bryce Ay, ibang sa usapan Pasay yan. City Jail. Yun ang Mhm. naamoy ni Alicia Comment Kaya napag-iisip ko rin at nagbigay tayo ng komento na pwedeng mangamoy ng kandila doon sa Pasay City Jail itong linggo lang na to. Okay, dito sa sa desisyon ni Tito Soto ay talagang neutral lang siya. Kaya binigay nila sa kapulisan ang custodial. Wala rin sa Kongreso kasi kung sa Kongreso magagalit sila Jinggoy kung nandun sa Kongreso si Bryce. Kasi magdaldal na naman doon at baka ikakanta na naman yung iba pang senador. Kaya bakit nga pulsuhan nga natin? Bakit si Cayetano at Bato ay lumalabas na yung litid sa liig na talagang ibalik si Bryce sa Senado? Bakit? Involved din Baka ng mga yan siguro. Baka sila yung susunod. Natatakot yata sila Ah, Baka dawit sila. O baka ayan na. tinakpan nila ito, baka may bunyag na konektado pa rin dyan si Digong. Kaya itong loyalista ni Digong, si Bato at Cayetano ay nagkakabil up na naman. Dakdak ng dakdak. At talagang ililigpit ito sa tingin ko. Maliligpit si Bryce para manahimik. Patahimikin yan Kasi Mhm. napakalaking mga monster nga ang kanyang binunyag.